Umpisahan natin sa ganito. Ayon kay Santiago, sa 2:14, ano ang pakinabang kung sasabihin ng isang tao na siya man ay may pananampalataya, ngunit hindi niya pinapatunayan sa pamamagitan ng gawa? Halimbawa, siya mismo, si Santiago rin mismo ang naghalimbawa. Halimbawa, may kapatid ka na walang maisuot o walang makain kung sasabihin mong patnubayan ka ng Diyos. Ngunit hindi naman niya binibigyan ng kailangan. Ano ang silbi niyaon? Gayunman, ang pananampalatayang walang gawa ay isang patay na pananampalataya. Maliwanag dito sa sulat ni Santiago, na meron palang tinatawag na patay na pananampalataya. Bagamat sila'y masasabing may pananampalataya, dahil maliwanag sila'y mga kapatid, ngunit hindi sila gumagawa ng mismong kalooban ng Diyos sa kanilang mga kapatid, lalong-lalo na yung mga kapuspalad, ay sila pala'y tinatawag na mananampalatayang patay dahil wala silang gawa. Nagsasabi lang sila na ako'y sumasampalataya, ikay magbihis, ikay kumain, ngunit hindi naman nila binibigyan ng damit, hindi nila binibigyan ng pagkain, ayun pala'y walang kabuluhang pananampalataya. At sabi rin dito sa Santiago rin, 2:1-19, sumasampalataya ka, di ba, na ang Diyos ay iisa? Hindi ba naman ang demonyo ay sumasampalataya rin? Meron palang mga demonyo, mga kampo ng demonyo or mga demonyo or mga kampo ni Satanas. Sila mismo ay sumasampalataya at nanginginig pa, mga kaibigan. Malinaw po rito na merong mga sumasampalataya lamang na wala sa gawa, at isa dyan ang mga kampo ng demonyo. Dahil sila'y, bagamat sumasampalataya at may pananampalataya, sila'y lumalaban sa kaibigan o kagustuhan ng ating Panginoon. At kung iniisip mong ang pananampalataya ito'y sapat upang ikay maligtas, ay isa kang hangal. Hangal po ang sabi ng Biblia sa mga taong yan na nag-iisip na ang pananampalataya ay sapat upang maligtas ng walang gawa, walang kalakip na gawa. At masyadong pinagtibay po yan ng ating kapatid na Santiago, ng ating Apostol Santiago, na pinaniniwalaan ng mga iskolar na kapatid ng ating Panginoong Hesukristo sa laman. At siya rin namang nagpasya sa tunggalian ng matataas na apostol, na respetadong apostol na si Pedro at San Pablo, tungkol sa mga kautusan ng mga Hudyo na patuloy pa rin ipinatutupad ni Pedro, bagamat tinututulan ni San Pablo. Nagkaroon po sila ng council, at si Santiago po dyan ang batay na rin sa Biblia at ayon na rin sa mga iskolar, ay naging pasya ni Santiago na sa espiritu ay binigyan namin kayo ng itong utos lamang, sabi niya, yung about dun sa dugo, bagamat hindi naman yan ang topic natin kaya hindi ko nababanggitin. Diyan nyo makikita, sabi sa 2:24, diyan ninyo makikita at maiituring ng Diyos bilang matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Hindi pala sa pananampalataya lamang maliligtas or aariing ganap ang isang tao, mga kaibigan. Dahil diyan ninyo makikita na maituturing ng Diyos bilang matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa. Napakalinaw, mga kaibigan. At ano pa ang isang patunay na ang gawa ay napakahalaga sa ating kalakip ng ating pananampalataya. Sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, dumirekta na tayo sa ating Panginoong Hesus. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, sa 7 ng Mateo ito, mga kaibigan, ng Panginoon. Tumatawag ng Panginoon, ito'y sumasampalataya dahil tumatawag ng Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo, ay papasok sa ating kaharian ng langit. Meron palang mga sumasampalataya, tumatawag na Panginoon.
sa ating Panginoong Hesukristo, kundi ang sumasampalataya sa kalooban ng Ama na nasa langit. Sa araw ito ng paghukom, lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng masama. Mayroon palang mga tumatawag sa ating Panginoong Hesukristo ng Panginoon o kinikilala ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo na hindi maliligtas sapagkat gumagawa sila ng masama. At sabi dito, tanungin naman natin ang ating Apostol Pedro na isa sa mga pinakamalapit na apostol sa ating Panginoong Hesukristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung ito'y itutulot ng Diyos kaysa gumawa tayo ng masama. Ang ibig sabihin po nito, ang konteksto po nito ay higit na mainam na kayo'y magdusa. Kumbaga magtitiis ka. Meron kang titiisin. Ano yung titiisin mo? Yung paggawa ng mabuti. Kumbaga kahit ikaw ay nahihirapan na o napipighati, pipiliin mo dapat na gumawa ng mabuti. Kung ito itutulot ng Diyos, kung pagbibigyan ng Diyos na ikaw ay subukin. At sa Santiago 1, sa Tesalonica 4:3, kalooban ng Diyos ang pagpapakabanal. Ano po ang kalooban ng Diyos para sa atin, ayon kay San Pablo? Kalooban ng Diyos ang pagpapakabanal at umiwas sa pakikiapid. Meron kang gagawin, magpapakabanal ka. Hindi basta sampalataya lamang ay ligtas ka na. At sabi rin dito sa Tesalonica, sabi ulit ng ating apostol na si Pedro na siyang pinaka nagpagal sa lahat ng apostol. Manalangin kayo at magpasalamat at ito'y kalooban ng Diyos para sa inyo. Kalooban pala ng Diyos, utos pala yung tayo'y manalangin. Ang panalangin po ay isang isang gawa, isang paggawa. Yung pagpasok sa silid, sa iyong silid, upang pagpunta sa lihim, ay isang gawa po yan at kinalulugdan ng Diyos. At sabi rin naman po dito sa Lumang Tipan, at ito'y magpapatunay na kalooban ng Diyos ang paggawa ng mabuti. Huwag mong pagkaitan ng tulong ang mga nangangailangan. Maawa ka sa mga dukha. Maawa ka sa mga dukha sapagkat ang nagpapautang sa Diyos ay pagpapalain. Kumbaga gagawa ka. Ito'y act of gawa ito ng kabutihan Act of humanity. Tumulong ka sa mga mahihirap. At sa ganyang paraan, nalulugod ng Diyos. Ito po ay nagpapatunay, mga kaibigan. At malinaw na malinaw, pati sa bagong tipan at sa lumang tipan, na ang Diyos ay kinalulugdan ang paggawa ng mabuti. Bagamat hindi naman natin talagang tinututulan na kailangan ng pananampalataya dahil ayan ang isa sa mga pundasyon ng ating paniniwala sa Diyos, ay ito po'y nangangailangan ng paglakip ng gawa. At ang katunayan niya sa Santiago 1, ang sabi, ang dalisay na relihiyon na walang dungis. Walang dungis. Ang dalisay na relihiyon. Ang dakilang pagsamba sa ibang salin. Alalahanin mo ang mga dukha. Dalawin sa ibang salin, yun lang. Dalawin ang mga babaeng baot, mga ulila, at umiwas ka sa masama. Nangangahulugan po ito na ang dalisay na pagsamba sa Panginoon, ang dalisay na relihiyon, ang dakilang pagsamba sa Panginoon. Sumampalataya ka lang? Walang ganon. Ang sabi ng kasulatan, ang dalisay na relihiyon, ang dakilang pagsamba na kalugod-lugod sa Diyos, walang dungis sa mata ng Diyos. Dalawin ang mga babaeng bao. Dadalaw ka, hindi ka mananampalataya lang, hindi after mong manampalataya ay tapos na. Dadalaw ka sa mga babaeng bao at mga ulila. Gagawa ka dahil ayan ay kalugod-lugod sa Diyos. Maliwanag sa 3:27 ng Kawikaan, kalugod-lugod sa Diyos ang tumulong sa mga kapuspalan. Maraming salamat po. Time? Okay, proceed tayo sa interrogation. 10 minutes para kay Brother Dino. Lang, Brad, 7. 7 po ang question natin. 7 minutes lang? Okay, 30 seconds ang pagsagot. Yeah. Okay, ang objection ba ay pagkatapos sumagot o
during? During if hindi siya nakalabag kasi makukonsume siya ng oras pag after pa magpaliwanag. Okay, so during ang objection natin. Yeah. Okay, ready na yung timer. Mag-start pagtanong ni Brother Dino. Okay. Okay. Ang una kong tanong, tawag na ito, Brother Tatalino, naunawaan mo ba kung ano ang doktrinang faith alone? Yes or no? Yes. Okay. Dahil hindi naman tayo titindig sa isang diskusyon nang hindi naman natin pinag-aaralang mabuti ang tindig ng ating katunggali. Maraming salamat. Okay. Dahil inaral mo, yun bang doktrinang faith alone ay tumutukoy ba yan sa kaligtasan o tumutukoy sa pamumuhay? Tumutukoy ito sa kaligtasan, ngunit kailangan mong ipamuhay. Kailangan mong ipamuhay ang mamuhay ka ng matiwasay, maayos, sumampalataya ka. At yun ang magdadala sa iyo sa kaligtasan, magtutungo sa iyo sa kaligtasan. Yung Okay. mga muhay kayo ng nasa kabanalan. Okay. Mga pagsibihis kayo ng pag-ibig. Magsipagbihis kayo ng pag-ibig at siyang susi sa kasakdalan. Next question na ba? Okay, pause time. Pwede bang paayos? Parang 20 seconds lang yung nakalagay sa timer. 30 gagawin seconds. 30 seconds. Yung 3-0. answer, di ba, 20 seconds? 30 seconds, yan. 20 seconds, 3-0. Ay, 30 seconds. Wala, sorry po. Okay. Gagamitin natin yun. Yep. Pa-edit mo. Sorry. Sorry naman. Edit muna natin. Okay. 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 So, Brother Tatalino, sabi mo ang faith alone ay tumutukoy sa kaligtasan at ipapamuhay nila para sila'y maligtas. Kung ang faith alone ay kaligtasan at ipapamuhay nila, meron ba tayong mababasa sa Biblia na inaring ganap yung walang gawa? Meron ba tayong mababasang ganun, Tatalino? Yes or no? Walang ganun. Depende sa wala ang sagot ko. Ngayon, ang sagot diyan ay didepende sa interpretasyon o sa pag-intindi ng konteksto ng buong talata, At hindi lang 'yan talata dahil ang pagbasa ng Biblia at pag-aaral ng Biblia hindi lamang sa talata, ito'y bumabase sa buong istorya at buong konteksto. Maraming salamat. Sabi mo wala tayong mababasang ganon. Dito po sa Roma 4:5, ang sabi po dito, datapot sa kanya na hindi gumagawa, datapot sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap, sama-sama ang kanyang pananampalataya ay ibinibilang na katwiran. Tanong, tama po ba dito yung sumasampalataya na hindi gumagawa ay ibinibilang na katwiran sa kanya? Tama po ba si Apostol Pablo? Yes or no? Tama si Apostol Pablo yan. Tama. Kasi, kung babasahin natin yung buong istorya na yan, hindi naman yan basta sumampalataya lamang. Meron yang konteksto. Sila'y, bagamat sumasampalataya at sila'y naligtas, sila'y gumagawa dahil unang-una, sila'y nagkakatipon. Yung pagkakatipon ay isang paggawa yon, isang act. Sila'y nananalangin. At inuutusan din sila mismo na tumulong sa mahihirap. Na which is, sinasabi rin naman sa kanila, ni San Pablo, sa same na Next question, sabi mo, sila'y sumampalataya at naligtas na, therefore, nagkakaroon ng pagkakatipon. So, tama ba yung sagot mo na yun, nang sila'y sumampalataya ay sila'y naligtas na? Then, following po doon ang kanilang gadiring. Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Yes, tama yun. Amen. Sapagkat ang aking pananaw, batay sa aking pananaw, hindi sapat, gaya ng inilatag ko, ay hindi sapat ang pananampalataya lamang. At kaya naniniwala ako na yung sinulatan ni Apostol Pablo ng mga taga-Roma ay sadyang gumagawa rin ng katwiran at patuloy na gumagawa ng katwiran. Hanggang, ang sabi nga, ang siyang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas, meron kang titiisin, meron kang babatain. Okay. So sabi mo, yes, tama yon nung sila'y sumampalataya ay naligtas na.
At pagkatapos nung sila'y naligtas, ay nagkakaroon sila ng gathering o gawain. So sa mga tuwid, tanggap mo na ngayon na tama yung sagot mo na yung gawa ay resulta ng kanilang pagkaligtas dahil si may sumampalataya. Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Objection, Brad. Okay. Objection. Ano yung objection? Wala akong sinabing sila'y ligtas na. Yan ay konklusyon, sariling konklusyon ni Pastor, ano? Wala akong sinabing sila'y ligtas na. Ang sinabi ko ay, naniniwala akong sila'y sumasampalataya, ngunit naniniwala rin ako na sila'y patuloy rin gumagawa. Iba ang konteksto. Sabi ko, iba yung konteksto ng pagkakaintindi ni Pastor doon sa Roma. Ayun ang sabi ko, wala akong sinabing sila'y ligtas na. Ang sabi ko, sila'y magbabata, sila'y may magtitiis at meron titiisin. Counter? Okay, ano counter objection? Malinaw, moderator, yung kanyang sagot sa follow-up ko na tanong, na sabi niya na sumampalataya sila at naligtas na. Then, pagkatapos na po doon, nagkaroon ng gathering at gumawa daw. Then po ako magtatanong. Kaya very valid po yung aking follow-up question based po sa una niyang sinagot sa aking tanong. Okay, Brother Dino, paulit ng tanong. Pasagot nung tanong, Brother Tatalino, regardless kung ano man ang sagot mo. Pakisagot. Okay. So sa makatuwid, ito tanong ko, so sa makatuwid, tama yung sagot mo na yon na nung sila'y sumampalataya, inaligtas na at sila'y magkakaroon po ng gathering at sumunod gumawa ng mabuti. So sa makatuwid, tama ba yung sagot mo na yon na ang mabuting gawa ay resulta ng kanilang kaligtasan? Tama bang sagot mo? Yes or no? Yes, tama yung sagot ko. Ngunit mali yung pagkakaintindi ng ating katunggali. Dahil gusto niyang maglagay ng mga salita sa aking bibig na hindi ko naman sinasabi, which is fallacy, ano. Ngunit hindi na tayo mag-o-object dahil isang objection lang sa isang katanungan. Mali ang kanyang pagkakaintindi at sinisiksik niyang pilit yung kanyang pagkakaintindi sa akin, which is a fallacy. Okay, maraming salamat. Follow-up na question, sabi mo, yung gathering at mabuting gawa ay resulta ng kanilang pagkaligtas. Yan ang sabi mo. So sa makatuwid, tinitindigan mo ba ulit, Brother Tatalino, na tama yung sagot mo na yon? Yes or no? Yes, tinitindigan ko na tama ang sagot ko. Ngunit patuloy kang naglalagay ng mga words sa aking bibig na hindi ko naman sinabi at hindi ko naman tinatanggap. Dahil maliwanag sa ating paksa, tinututulan ko na faith alone ay grace alone ay makakapagligtas. Kaya wag mo akong ilagyan ng salita na hindi ko naman sinabi at wag mong ipatanggap sa akin, ipilit ay ipatanggap sa akin yung mabagay na tinututulan ko at hindi ko naman tinatanggap. Next question. Next question. Ang paksa po ay papatunayan ko na huwad na aral ang faith alone at ikaw pong affirmative at ikaw pong tumindig. At sumagot ka po na ang mabuting gawa ay resulta ng kanilang kaligtasan nung sila ay sumampalataya. So sa makatuwid, for the record, tama ba yung sagot mo na yun, Brother Tatalino? Yes or no? Oo, tama yun. Tama ang sagot ko na sila'y sumampalataya, ngunit nilakipan nila ng gawa. Maliwanag naman sa ating mga inilatag na talata na sila'y hindi maidideny, undeniable na sila'y gumawa bago sila naligtas. At patuloy nila ang gagawin dahil ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Meron kayong titiisin, meron kayong gagawin. Okay, at may binanggit ka po dito, no, na ang panalangin ay maliligtas sila sapagkat yun ay gawa. Okay, Bro Tatalino, honest lang. Meron ka bang mababasa verbatim biblical, letra por letra kumbaga, sa Biblia na may naligtas dahil sila dahil po sila ay nanalangin? Merong mababasang ganon o wala? Hindi ko istandyang may naligtas dahil nanalangin lang. Muli, naglalagay ang ating kaibigan ng mga words sa aking bibig na hindi ko naman sinabi. Ayon sa pantaha yon na may naligtas. Burden mo yon, wag mong ipasa sa akin. Kung may naligtas man sa panalangin, problema mo yung pastor. Wala akong sinabing ganon, hindi ko stand yun. Ang sabi ko, kalakip yung panalangin, kalakip yung paggawa, yung pagtulong sa mahihirap, yung pagdalaw sa mga babaeng bawat mga ulila. Kalakip yun. Next question. Meron din po ba tayong mababasa na sa biyaya
nasa biyaya, sila'y naligtas dahil sila'y sumampalataya, hindi dahil sa kanilang sarili at hindi sa mabuting gawa. Meron ba tayong mababasang ganun, bro tatalino, sa Biblia? Meron o wala? Pakiulit ng tanong, Brad. Pakiulit. Okay. Medyo nasabay sa mga kulog. Meron po ba tayong mababasa sa Biblia na sa biyaya kayo'y nangaligtas, hindi sa inyong sarili at hindi rin sa mabuting gawa? Meron ba tayong mababasang ganon o wala? Meron. Sa Pilipos 2. Sa Pilipos 2, merong mababasang ganon. Pero depende yon sa konteksto. At ayan na ilalatag natin mamaya at alam kong bibitawan mo yan. At ilalahad natin ang konteksto niyan. Merong ganon, pero iba ang konteksto noon. Huwag mong ipilit yung iyong paniniwala sa akin. So sa makatuwid, tama si Apostol Pablo, sinabi niya, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Tanong, tama ba si Apostol Pablo o napakamali na Apostol Pablo? Oo, tama si Apostol Pablo. Ngunit ang sabi doon, kung babasahin natin yung buong 2, ayun ay nagpapatungkol sa mga hintil na dating hindi gumagawa ng mabuti at dating naglulunod sa kasamaan. Ngunit dahil nakiisa sila kay Kristo, nakiisa sila si Kristo sa pamamagitan ng mabuting gawa, sila'y nanampalataya at naligtas. Yun ang konteksto noon. Okay. Hindi sampalataya lamang yun. Sabi mo dito may mabubuting gawa. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi dahil sa inyong mabuting gawa. Sabi mo naman dahil sa kanilang mabuting gawa. Sinong tama ngayon dito? Si Apostol Pablo, letter A. Si Apostol Pablo lamang, letter B. Si Tatalino lamang, A, B. Tama si Apostol Pablo. Ang mali dito ay si Undefeated. Dahil mali ang kanyang pagkakaintindi sa buong kapitulo. Ipinagpipilitan niya yung isang talata para palabasin yung kanyang gustong palabasin. Ngunit hindi niya kinakalimutan niya yung konteksto ng buong kapitulo. Si Undefeated ang mali. Tama si Tatalino, tama si San Pablo. So, ang sagot mo ay si Pablo, letter A. Si Pablo lamang ang tama. So sa makatuwid, pag sinabing tama si Pablo lamang na sila'y naligtas sa pananampalataya, hindi sa mabubuti nilang gawa, tama ba ulit si Apostol Pablo? Yes or no? Tama si Apostol Pablo, pero mali yung iyong interpretasyon. Dahil ipinagpipilitan mo, nagawa lamang yan. Ngunit kung babasahin mo yung buong kapitulo, dito lalong-lalo na dito sa 6, dahil sa pakikiisa natin kay Jesucristo. Sabi doon sa 6, anong sabi sa 10? Ituloy mo lang ang pagbasa, huwag mong putulin. At sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, tayo'y nilikha para sa mabubuting gawa. Ituloy mo, pastor. Huwag mong putulin para palabasin ng tama ka. Next question. Tama ba yung sila'y nilikha, yun bang lalakad doon sa verse 10, dito po sa Efeso 2:8 sila'y ligtas na? Yun bang salitang ligtas na ay past tense or future tense? Ulit, pastor. Hindi ko narinig. Doon pong sa verse 10, sapagkat po dito sa Efeso 2:8, sila'y naligtas na. Sa 10 kasi, sila'y nilikha at lalakad po doon. Tanong, yun bang lalakad doon sa verse 10 sa mabuting gawa? Yun ba ay past tense na ang kanilang pagkaligtas sa Efeso 2:8 o future tense pa lamang? Sila'y patuloy na gagawa habang nabubuhay dahil ang magtitiis Objection, moderator. Teka lang, may 30 seconds ako, pastor. Okay. Objection. Sila'y patuloy. Diba naman sila'y sumampalataya? Wait Hold lang, on. Tatalino, may objection. Anong objection, brother? Ang pinagpipilian ko, moderator, hindi po patuloy, kundi yung proper grammar na ginamit po dito sa verse 8. Kung yun po ba, kasi sabi niya daw sa verse 10, lalakad daw sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una. So kaya tinatanong ko, yun bang lalakad po doon? Na sila'y naligtas na? Yun bang salitang naligtas na? Past tense ba doon ang save o future tense? Okay, paulit ng tanong, brother Tatalino, pasagot regarding sa tenses. Last question na yan, Brad Nomad. Okay, last question na, Wala na sige, yan, pastor. lahat Sige yan. po, pastor. Nag-start na phone ko. Sige, Ano daw ang sagot ni Tatalino? Ulit po yung tanong, Para pastor. baguhan Sasagutin ko, off-timer naman paulit ako. tayo ng tanong. Apa, kasi sa Efeso 2:8 hanggang 10, yung 10 kasi sabi mo,
dinadala mo na yon ay kasama doon sa kaligtasan, yung gawa. Tanong, yun bang lalakad doon sa mabuting gawa dahil sila'y naligtas na? In verse 8, tanong, itong bang verse 8 na salitang naligtas, future tense ba o past tense? Ano yan? Naligtas na, past tense yan. Amen. Ngunit kung babasahin natin, alam bro, may 30 seconds ako. Kung babasahin natin yung buong dos, kailangan nating maintindihan na ito yung mga hintil na gumagawa ng kasamaan. Sila yung mga hiwalay sa Diyos. Iniligtas sila ng Diyos. Anong tinutukoy na ligtas na? Ligtas na sila dun sa mga dating kasamaan na ginagawa nila. At ngayon ay gumagawa na lang sila ng mabuti dahil sa pakikiisa natin kay Hesukristo, tayo inilikha sa mabubuting gawa. Gumagawa na yung dating Hudyo na hindi na gumagawa dati ng masama. Iniligtas sila sa mga gawang masasama at ngayon gumagawa na sila ng mabuti dahil nakiisa sila sa paating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Pastor. Okay, time.